Collab ng ex-Pinoy Big Brother housemates na sina Emilio Daez at Michael Siger, matutuloy na nga ba? Atisa Manalo, may strategy para sa paparating na Miss Universe sa Thailand. Ano kaya ito? Alamin natin yan kay Cynthia. May 8, 2025 hanggang ngayon na hindi pa rin makapaniwala si Emilio Daez sa natatanggap niyang atensyon mula nang lumabas siya sa Pinoy Big Brother House. Kaliwat ka ng TV, online at radio guestings ang pinupuntahan ngayon ni Emilio kasama ang kapuso actor na si Michael Siger. Sina Emilio at Michael o Miley ang magkaduo sa pinag-usapang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sila rin ang first male evictees sa kasalukuyang edisyon ng Pinoy Big Brother. Makaraan nilang lumabas ng bahay ni Kuya noong April 26, 2025. Nang makalabas, maraming netizens ang natuwa sa pagiging malapit at komportable sa isa't isa ni na Emilio at Michael, bagamat magkaiba sila ng network na kinabibilangan. Hindi tuloy napigilan ng kanyang fans na isipin ang posibilidad na gumawa sina Emilio at Michael ng BL project o isang serye tungkol sa pagkaibigan ng dalawang kapwa lalaki. Sa Star Magic Spotlight noong May 2, naitanong kay Emilio kung bukas nga ba ito kung sakaling bigyan sila ni Michael ng BL project. Ayon pa niya, kung sakaling may oportunidad na dumating, gagawin daw nila ito ng 100%. Sila ni Michael daw ay open para dito. Napaka-professional, so kung anong opportunities, palagi nilang sasabihin yes. Pagbabahagi ni Emilio, bago pa man niya makilala si Michael, ay likas na siyang very expressive sa kanyang nararamdaman, mapamilya man o kaibigan. Sa kaso ni Michael, bukas si Emilio na sabihin at ipakita sa publiko kung gaano kahalaga sa kanya ang kapuso actor bilang kaibigan. Bagamat sa mata ng iba raw ay nilalagyan ito ng mali siya, para kay Emilio ay nakagawian niya ito. Ayon pa niya, sa tingin niya ay galing ito sa kanyang pamilya dahil ang kanyang pamilya ay napaka-expressive sa pagpapakita ng affection sa ibang tao. Both sides sa kanyang pamilya mula sa dad at mom's side, yun daw ang kinalalakihan niya. At kapag komportable siya sa isang tao tulad ni Michael, si Michael ay best friend na niya sa industriya at ipapakita niya talaga na masaya siya pagkasama ang kapuso actor. Sa huli, pinasalamatan ni Emilio ang kaduo niyang si Michael at ang lahat ng sumusuporta sa kanila. Saad niya, masaya daw siya na positive ang reception ng Team Miley sa kanilang dalawa. Sa totoo lang daw, hindi niya feel ang trabaho niya sa bawat guestings nito, parang kaibigan lang ang kasama niya. Isa daw itong perks na narito siya sa industriya at mula sa Pinoy Big Brother House na magkaroon ng connections. Samantala, ilang araw pagkatapos ng panalo ni Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines 2025, proud na ilintalya ang mga reflection sa kanyang journey, ang aral na kanyang nakuha at ang sisterhood na nakasama ang ibang candidates. Ang returning candidate at former Binibining Pilipinas International title holder ay pinadong pagkatapos ng coronation night, gising pa siya hanggang magdamag na inisip ang pagsali niya sa Miss Universe 6 na buwan bago ang laban sa Bangkok, Thailand. Ayon pa niya, hindi daw siya nakatulog. Lagi niyang inisip kung ano ang mga gagawin sa Thailand para manalo sa competition. Ang Miss Universe Philippines panalo moment ni Atisa ay hindi patali para sa kanya, na sinabi niya ang kanyang greatest transformation sa taong ito ay ang mga natutunan niya. Last year daw kasi, nasa utak niya palagi at ngayon ay sinisigurado niyang makapag-connect siya sa mga tao at i-enjoy ang pagkakataon sa competition. Isa raw sa masabi niyang treasured moment sa kanyang journey ay ang tribute para sa mga kaibigan tulad na lamang ni na Winwin Marquez, Katrina Ligado at Yana Aduana. Nung nanalo daw siya ay nakita niya kung paano diwang kanyang kasamahan. Kahit nag-give up ang kanilang pangarap, ngunit masaya pa rin ito para sa kanya. Nakaka-touch raw ito sa araw na iyon. Sa panahon ng Miss Universe Philippines Coronation Night, nasagi ang kanyang heels sa kanyang long gown dahilan na natapilok siya sa stage. Pero bilang isang palaban na queen, tumayo si Atisa at ipinakita na parang wala lang nangyari.
Nahusgahan na daw siya ng maraming beses sa mga pageants at ang kadalasang nananalo sa isang competition ay yung babaeng nagpapakita ng puso para sa lahat. Sinisigurado niya na kapag nadapa siya, tatayo ito at gagawin ng best. Natanong din siya kung kumusta raw ang competition sa ibang kandidata. Ayon pa niya, nakita raw niya ang support system mula sa kanyang pamilya, kaibigan at maging sa kanyang kasamahan sa Miss Universe Philippines. Para sa Miss Universe Thailand, mayroon ng first priority sa kanyang sarili at ito ay ang pagiging fit always. Sisikapin raw niya na maging malakas hindi lang sa kanyang physical stamina pati na ang pagpapalakas ng kanyang sarili. Ang pagiging fit sa katawan para makapag-focus sa pagsagot at pagtayo. Ito daw ang kanyang number 1 project. Mayroon din daw siyang surprises na aabangan ng lahat mula sa kanyang pasarela. Bumuhos talaga ang suporta ng fans sa kanya mula dito sa Pilipinas at maging sa international. Ayon pa ni Atisa, ang beauty queens ay minahal hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Nang tanungin si Atisa kung gaano kahalaga para sa kanya ang Miss Universe, sagot niya, gusto niyang dalhin ang ika-5 korona para sa Pilipinas. 5 daw ang kanyang lucky number, ang kanyang birth month ay May. Ito daw mga signs bago siya sumali sa competition. Tinuldukan ni Atisa ang isang interview ng pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanya para makamit ang panalo, kabilang na dito ang pamilya, team, kaibigan at ang kanyang long-term supporters. Wala daw siya sa kinatatayuan niya kung wala ang mga ito. Sa kabilang banda naman ay aminado si Rofa May Quinto na nagsisimula siya ulit ng kanyang karera at personal na buhay sa Pilipinas matapos ang pinaghahandaang marital problem at court battle. Sa kanyang Instagram noong May 6, 2025, sinabi ni Rofa May Quinto na tila nananaginip siya sa dami ng good news na dumating sa kanya. Nag-taping na raw siya para sa isang proyekto. Pinati rin ni Rofa May Quinto ang sarili niya para sa nalalapit niyang kaarawan sa May 28 at sa paparating na Mother's Day celebration. Marami naman talaga ang gustong mapapanood ang comedian sa mga proyekto sa TV at pelikula. Magandang participation ni Rofa May Quinto noon at hanggang ngayon. Marami sa mga audience ang nasabing nagustuhan nila ang galing niya sa pagpapatawa dahil sa organic ito at talaga namang magugustuhan ng lahat. Ayon pa ng fans, excited sila na mabibigyan ng project. Maalalang napanood si Rofa May Quinto noon bilang hurado sa Showtime. Nakita nila ang kwela nito sa mga audience kaya dahilan na trending ang bawat guestings niya. Nagbiro pa noon si Rofa May Quinto sa Showtime na gawing regular siya ng ABS-CBN dahil halatang gusto niya ang programa. Ang It's Showtime kasi matagal ng number 1 sa puso ng mga viewers. Isa din ito sa nagustuhan ni Rofa May Quinto sa noontime program. Umaasa na lang sila kung ano pang mga palabas na mapapanood siya. Ayon pa ni Rofa May, nagpapasalamat siya sa mga taong nagmamahal sa kanya. Sana raw ay patuloy itong susuportahan at papanoorin ng kanyang mga proyekto. Marami kasi sa mga netizens ngayon ang proud sa kanyang nagawang milestone sa buhay. Ayon pa nila, isa si Rofa May Quinto sa mga artist na patuloy na naging visible sa showbiz sa kabila ng mga challenges. Hindi raw mapapantayan ang pagmamahal nila para sa isang komedyante. Sa ang network kaya gagawa siya ng proyekto. Ayon pa ng fans, kahit sa ang network raw ay walang problema sa kanila dahil choice pa rin naman ni Rofa May Quinto ang masusunod. Ang importante raw ay ang pagpapasaya niya sa mga tao. Positive kasi always ang atin nito sa mga taong nagmamahal sa kanya. Yan ang bagay na nagustuhan ng mga fans. Ayon pa ng isang fan, mula nung nasa ibang station pa si Rofa May Quinto ay naabangan na nila ito at sinusuportahan. Marami na din kasi itong mga proyekto na tumatak sa mga viewers. Produkto si Rofa May sa mga palabas noon na hanggang ngayon ay binalik-balikan pa rin ng sambayanang Pilipino. Naging bida siya sa halos mga pelikula niya ang mga leading men actors sa Philippine entertainment. Kabilang na dito mga batikang actors ng henerasyon. Kaya ito din ang rason kung bakit hanggang ngayon nasa puso pa rin ng taga-suporta ni Rofa May Quinto ang tiwala dahil visible pa rin ito sa TV. Marami na din kasi ngayon ang hindi nakakabalik sa mga projects dahil sa mga rason na hindi na pwedeng magtrabaho o di kaya'y wala ng bakante sa mga shows. Abangan na lang mga positibong proyekto na gagawin ni Rofa May Quinto sa tahanan ng iba't ibang networks. Kayo,
Ano ang masabi nyo na posibleng magkakaroon ng collab sina Emilio at Michael Seeger sa isang project? I-comment na ako, excited na ba kayo rito, at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.